Pag-usapan lang natin yung importante. Mga bossing, importante yung pag-subscribe nyo dito sa Boss Dada 2.0. Bakit? No? Kung matatandaan ninyo, di ba, kahapon may in-upload ako na video. Alam nyo ba na yung video na yun na in-upload ko, tinake down ng YouTube? Alam nyo kung bakit? It was taken down by YouTube dahil ginawa nating subject yung sinasabi ni Banat Bay, sinasabi namin sa inyo na yung mga videos na kumakalat ngayon, yung AI na tsumutsupa yung presidente natin, yung AI, hindi pala AI, yung video. Para sa akin kasi mukha siyang AI kasi napakahigpit ng YouTube, napakahigpit ng social media, Facebook, TikTok sa mga AI content. Okay, maraming mga nagsasabi na hindi AI ito, pina-check namin kay ChatGPT, hindi AI ito. Hindi kasi si ChatGPT ang proper authority to check if the content is AI or not. So ito kasi yan. Kumakalat yung mga videos na yan, and people were asking, why are you not sharing this? Hindi nyo kino-content. Ayun na nga, ginawa natin sample kahapon. Kinontent natin yon. We put the image, siguro mga ilang minutes lang na nandiyan yung image sa screen. That video was taken down. As in, was taken down. Good thing dahil wala naman siyang hit, wala siyang violation sa channel natin, but it was taken down. Bakit? Yan yung sinasabi namin sa inyo. Sobrang delikado na may mga nagsisirculate ng ganitong mga information, and then when you pick up that information, you post it, yung pinaghirapan mong channel mo, yung pinaghirapan mong Facebook mo, napakarami mong followers, iti-take down nila yan because of that. And true enough, my content yesterday was taken down. So what I did was yung aking content na yan, I re-uploaded it, tinanggal ko yung part kung saan nandoon yung picture, yung screenshot noong humihigop yung doon sa video. Nung nire-upload ko, ayan, hindi na na-take down. So ibig sabihin, patibong talaga yan. Yung mga inilalabas na video nitong mga kasamahan natin sa pakikipaglaban, hindi ko talaga alam kung kasamahan ba natin talaga sila o kasapakat sila ng kampo ng kabila para ma-take down yung mga channels ng mga maiingay sa katiwalian sa pamahalaan. Ilan na sa inyo ang mga nagkaroon ng violation yung kanilang mga social media accounts dahil sa pag-share, pagpo-post nitong kumakalat na video at saka mga still photos, screenshots ng mga sequences diyan sa video na yan. Kaya nga kami, sabi namin napag-usapan namin yan mga banateros na sobrang delikado talaga nitong ginagawa nila kasi they're gonna put something in circulation, tapos when you share it, wala na. So ito ang problema, hindi naman yan isi-share ng mga loyalista, tama? Ng mga dilawan, hindi nila isi-share. Why? Because masasaktan sila dyan. So ang mag-share niyan, sino mag-share ng mga videos and ng mga chumuchuk-chup na mga video na yan na nagpapatira siya sa tumbong? Ang mag-share niyan, Duterte supporter. Ang mag-share niyan, mga Duterte vloggers. Ang mag-share niyan, mga DDS. Ano mangyayari kapag lahat ng mga DDS shinare yan? And nakatag yan sa Meta, nakatag yan sa Google AdSense, o sa Google, nakatag yan sa TikTok na AI. Anong mangyayari? Di lahat ng mga DDS, lahat ng mga mag-share na DDS, di mawawala ng boses. Bakit? Siyempre, matitake down yung kanilang mga account, magkakaroon ng violation. Pag nagkaroon ka ng violation, bawal ka magganito, bawal ka magganyan for a specific period of time. Kaya sobrang delikado niyan. Kaya naman sana, ako lang, panawagan ko lang dun sa, kung talagang kakampi kayo, huwag kayong nagsisirculate ng mga peking mga video. Huwag kayong nagsisirculate ng mga peking mga impormasyon dahil dahil nga may followings kayo, dahil malakas ang boses ninyo, naniniwala yung mga nanonood sa inyo, mapapahamak sila. Ang problema niyan, kapag karamihan ng mga Duterte supporters, vloggers, nag-share niyan tapos na-take down yung kanilang mga accounts, di wala nang DDS sa sirkulasyon. Ang nasa sirkulasyon na lang, mga bossing, yung mga loyalista at saka mga dilawan na hindi mag-share niyan dahil alam nila yung alam nila yung bawal at saka yung hindi sa social media. Kaya nga minsan nagtataka talaga ako. Ito bang mga ito na kunyari bumabatikos kay Bongbong pero hindi binabanatan si Romualdez? Totoo kayang mga kasamahan natin ito o baka mga pain patibong ito at mga double agents ito?
Uso ngayon yung mga double agent, ha? Ingat-ingat. Ingat-ingat sa mga double agent, ha? Kasi talagang sa panahon ngayon, marami na talagang nagbi-blend in. O, sa grupo ng malakas, meron dyan papasok, tapos makikisama, and then from the inside, susubukan niyang magkalat ng kasiraan. Hanggang sa from the inside, sabi nga nila, divide and conquer. From the inside, gagawa ng division yan. Mahahati, tapos magkakaroon na ng pagkakawatak-watak. Mag-ingat tayo dyan. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, kaming mga banateros, pinipili talaga namin yung mga ilalabas namin sa hindi. Sumubok ako kahapon eh. Yun mismo ang content ko kahapon, tapos na-take down yung ating yung ating mismong content na yon. Kaya ni-re-upload natin yung kanina na marami nagtatanong sa akin, boss, di ano nangyari dun sa isa mong upload, bakit natanggal? Yun ang rason kung bakit natanggal. Ang rason kung bakit natanggal, pinakita ko ng maikling oras lang, minuto ko lang na i-release dyan sa screen yung photo na yung sumisuyop siya. O kita nyo as in, nung una dumilaw lang siya, biglang naging pula, tapos automatic removal. Mabuti na lang, nakalagay doon sa paliwanag na maaaring hindi ko daw alam na bawal yung picture na yun. Kaya hindi daw nila ako lalagyan ng strike. Imagine kung nilagyan nila ng strike, 90 days yan. 3 months yan na naka-strike yung ating channel. Pagka may strike yung channel mo, hindi na yan mapapanood ng mga hindi mo followers. Yung mga, halimbawa, ikaw, lalabas, di ba, pag nag-check ka sa YouTube mo, may mga videos na nire-refer sa'yo. Hindi mo naman sinesearch, pero sa wall mo, may mga videos na ready na i-click mo na lang. Kapag ka naka-limited ka or nakapula ka or meron kang strike, hindi na lalabas yung mga videos mo sa screen ng mga followers mo at hindi mo followers unless isi-search nila yung mismong page mo. Halimbawa, isi-search mo yung Boss Dada TV. Doon mo lang makikita yung mga uploads, pero hindi na siya i-offer. So kung halimbawa ako, hindi naman ako mahilig sa politika, bigla akong may naklik na isang political. So kapag nag-click ka kasi ng political, si YouTube magbibigay na sa'yo ng mga parehas na mga videos. O syempre kung ako hindi naman ako subscriber, tapos biglang nakita ko yon, hindi ako kilala, kinlik, naagustuhan niya yung yung aking boses, ganyan, yung pagiging yummy ko, nagustuhan niya. O di magsusubscribe siya, mag-share siya. O edi nakatulong yun sa channel natin. Pero kapag hindi na in-offer ni YouTube yan, wala, babagal talaga. Babagal talaga yung paglago ng ating channel. Pag bumagal yung paglago ng ating channel, hindi natin marireach yung mga hindi nakakaintindi ng mga nangyayari sa bayang Pilipinas. So napakahalaga mga bossing na maging mapanuri tayo sa ating mga sinishare. Kaya nga hindi ba nakikita ninyo si Goddess Libiran biglang inaaway? Bakit biglang inaaway mo si Goddess Libiran? Wala namang wala namang ambag yan sa korupsyon sa Pilipinas. O sabihin na natin, let's say for example, meron kang alam na konting katarantaduang ginagawa nung tao na yan. Enough ba yan para i-expose mo? Na hindi naman makakatulong yan sa kausa natin. Siyempre, doon sa makakatulong sa kausa natin, ano ba yun? Flood control project, tingnan nyo nangyari. O hindi ba nagkagapangan dyan sa Kongreso? O ano nangyari doon sa mga impeachment complaint? Wala na. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, divided na yung tao. Yung tao, ang dami ng masyadong mga issues na sinasakyan. O biglang magpapalabas pa. Ito pang mga kasamahan natin sa kausa. Kasamahan natin sa grupo. Magpapalabas pa ng mga kung ano-anong putang inang mga chismis na hindi naman makakatulong sa pang-araw-araw na buhay natin. Hindi naman natin sinasabi na itigil nyo na yan. Ang sa akin lang, ang sa amin lang. Wag muna ngayon. Pwede na yan sa susunod. Kapag kasi Inday Sara na presidente, mag-away-away na tayo, okay lang. Kapag nawala na sa posisyon yang si Marcos, yung anak niya, tsaka yung pinsan niya, mga magnanakaw sa lipunan, matanggal na yan sa sirkulasyon. Mawala na yan sa kapangyarihan niyan. Sige na, maglabasan na tayo ng mga chismis. Mag-away-away tayo. But for now na sobrang tindi ng laban natin, for now na sobrang tindi ng bakbakan, sobrang tindi ng gapangan, at sobrang tindi ng mga propaganda laban kay Inday Sara, hindi natin afford na magkawatak-watak sa ngayon. Kailangan maging solid tayo, maging matibay tayo. Isa lang ang direksyon natin. Hindi pwedeng putang ina, puro ka stopover. Hindi pwede, kailangan makarating tayo sa destinasyon. Nakakabwisit kaya yung ganung biyahe. O pag sumakay ka ng bus, papunta ka sa isang lugar, ang layo-layo ng anong lugar, stop pa ng stop yung putang inang bus. Nakakabwisit, hindi ba? Hindi ka nakakarating sa destinasyon mo agad dahil ang dami mong side trips.
So itigil na muna natin yung mga side trips na yan. Kung may issue kayo sa isang tao, may issue kayo sa isang taga-gobyerno, hanggat hindi naman yan involved doon sa talagang kausa natin na i-expose ang katiwalian sa Pilipinas, wag na natin munang bigyan ng bigyan ng attention yan. Doon muna tayo sa ating issue na na flood control scandal and all. Yung mga pagpapatunay natin whether adik ba presidente o hindi. Ako, I believe since 2022, Banateros believe na adik yan. Hindi ko na kailangan pa na napakaraming prueba, hindi ko na kailangan pa napakaraming videos, hindi ko na kailangan pa napakaraming mga kung ano-anong napakahabang mga transcript just to prove na adik. Ako, para sa sarili ko, adik talaga yan. Sinabi ni Pangulong Duterte, adik yan. Sinabi na nung kapatid, adik yan. Sinabi na nung mga nakakasama nila, mga malalapit nilang mga kakilala, na naka-banding nila, naka-jamming nila, adik yan. So hindi na natin kailangan pang ng sobra-sobrang pruweba dahil katulad yan, yung nilalabas nyo na video, nakasama yan sa mga channels ng mga sumusuporta sa mga Duterte. Ginamit ba yung video na yan para patunayan doon sa Committee on Justice kahapon na adik ang presidente? O yung video ba yan, nang lumabas yung video na yan, yung mga politiko ba, yung may mga say na mga tao ba, pinush nila na magpa-drug test si Bongbong? Hindi naman. Diba? So ibig sabihin, alam na natin yan matagal na, wala nang epekto yan. O kung halimbawa bakla siya, nagpapatira siya sa puwet, tsumutsupa siya ng mga lalaki sa ibang bansa, anong nun? Impeachable offense ba yun? Hindi, sa akin lang Hindi naman sinama sa grounds for impeachment yan. Kung yung drugs nga, obvious na na-addict yan kasama na sa mga articles of impeachment ng mga nag-file ng kaso, hindi pa na-push through yung impeachment, eto pa kaya. So anong plano natin gawin? Siraan natin si Bongbong sa taong bayan. Sirang-siraan na, negative 5 na nga yung negative 30, negative 3 yung kanyang satisfaction and trust rating. So hindi na effective yan. Alam na ng taong bayan. So hindi mo na masisira yung sirang-sira na. So para sa akin, na lang, yung ilalabas natin ng mga issue, kailangan yung sigurado, tsaka talagang lalatay sa kanila. Walang hiya yung mga yan, walang mga modo yung mga yan, mga walang kaluluwa yung mga yan. So yung mga inilalabas ninyo na mga kung ano-anong kasiraan nila, putang ina, alam na ng taong bayan yan. Siguro i-shift na natin sa ibang bagay. Yung ating attention i-shift na natin sa pagmumura sa mga putang ina niyan, sa pagnanakaw. Yun ang dapat na nating i-expose na natin yung mga congressman na talagang kailangan i-abolish na yan dahil nagiging abogado na sila ng mga magnanakaw sa gobyerno. Mga ganun. Yung mga ganyang kasiraan, may putok yan, may angit, may buni, may hadhad, may balakubak yan, o kumakain ng tae yan during his free time. Putsang ina niyan. Wala, hindi yan talaga, hindi yan magiging ng traction. Ang makukuha mo lang dyan, chismis, ma-feed mo lang yung hunger ng mga kababayan natin sa chismis. But we're not actually winning. Wala tayong naipapanalo. Si Inday Sara, patuloy pa rin nilang binubugbog. At eto na nga, yung Senado at saka yung Kongreso, binababoy at binobola pa rin tayo harap-harapan. So yun yung dapat nating i-content at i-expose. Well, wala naman kaming paki sa mga i-content ninyo. Kaya lang, wag na lang sana tayo mandamay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay,
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ng laban. Sa harap ng